Samantala, nasa linya po ng ating komunikasyon. Ngayong umaga si Vice Governor Glenn Anthony Soco ng Cebu Province. Vice Gov, good morning po. Mayang buntag, Jade at Admar po ang inyong makakasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Sir, kumusta po ang sitwasyon natin dyan ngayon sa Cebu Province? Well, malaki yung santala ho ng bagyo ho sa Cebu ho, sa kabuuan. Marami hong casualties and as we speak ho, nagpapatuloy pa yung mga rescue and retrieval operations sa mga localities. And nagpapatuloy lang ho yung response ho natin, no? Lahat, all government agencies, all hands are on deck ho in terms of recovery ho. Opo, gaano ho kalawak itong baha na nakikita po natin ngayon na Vice Gov? Buong probinsya ho ba ay may naitatalang mga pagbaha dahil nga dito sa bagyong Tino? Yes, so masasabi natin na may mga municipalities and cities all throughout the province na nakaka-experience ho ng mga pagbaha, no? Hindi rin natin masabi na isolated siya, but I would say ho na in most, well, in really in significant parts ho sa kabuuan ho may mga pagbaha ho. At itong mga pagbaha na nararanasan po ninyo dyan sa inyong pong probinsya, first time po ninyo itong naranasan na Vice Gov matapos ng itong pagtama ng bagyong Tino dyan? Yes, so ako mula nung bata ako sa lahat ng mga bagyo na na-experience ko, ito ngayong pinakaunang pagkakataon na nakita ko tong ganito ka-massive ho yung pagbaha. And to me ho, itong calamity is not so much on the typhoon eh. Malakas yung hangin pero it's not naman, medyo manageable naman yung hangin ho. Ang talagang calamity na na-experience ng Cebu ngayon is really ho yung pagbaha, no? Ang casualties ho, I would say 100% is dahil doon sa baha ho. Nakikita ko first hand ho doon sa Liloan, na witness ko talaga kung paano yung isang sitio ng isang barangay, no, na may 4 na subdivisions, no. Ito middle class subdivisions. Linubog ho, binaha ho all the way ho hanggat sa pader ho yung tubig. And it took almost all afternoon ho para mag-retrieve ng mga tao dahil yung tubig hindi siya bumababa eh. Ang problema kasi doon sa baha, high tide rin, kaya yung tubig very slow yung pagbaba ng tubig. Po, baga hindi kinayanan ng mga flood control projects sa Vice Gov yung matinding baha, itong matinding ulan din na dala ng bagyong Tino dyan? Wala ho, hindi ho talaga, medyo masama ho yung loob namin ho dito kasi hindi talaga, walang nangyari yung mga hindi talaga kinayanan ng mga flood control projects. So yung for example, yung Liloan ho, yung isang ano yon, yung tabi ho yon is river eh. Eh nakita ko ho talaga paano yung umapaw yung river dun sa 4 na subdivisions na yon. That's a part doon ho na mismo na ano talaga siya, para siyang naging water catch basin. So medyo ang hirap ho i-explain kasi even yung response, hindi mo rin masisi yung responders kasi sila rin mismo victims. Yung mga local responders are victims sa pagbaha rin. Opo. At sa kasalukuyan, Vice Gov, yung mga ilan sa ating mga kababayan nandun pa rin, patuloy pa rin na nag-aantay ng rescue doon sa kanilang mga pamamahay. Kasi nakikita po natin sa mga footages, ang ilan ay nasa bubong na nakatira. Well, ngayon ho,
ito na nga ngayon na November, ano na ba tayo ngayon? Medyo ano na, no, sumubside na yung tubig, no. But there will always remain a threat. Pag umulan pagbalik, aangat rin yung tubig doon, no. Kasi yung mga estero wala na, nakaka-clog up na eh. Tsaka yung river, yung outfall nakabara na eh. Kaya nangyari doon sa isang area doon sa Mandaue, yung malapit doon sa second bridge, naging parang river yung daan kasi yung tubig galing sa taas that will flow sana sa Butuanon River. Dito na dumaan sa main road, no? And that is a national road going to the second bridge going to the airport, no? So hindi pwedeng madaanan. Opo. So, alin ho ba sa mga lugar ang yung bagabayan po dyan po sa Cebu Province, Vice Gov, yung masasabi nating pinaka-apektado talaga nitong bagyo? Well, to me, initial reports, Mandaue City, and then yung Liloan, Compostela, Danao, Cebu City is also highly affected. Toledo City, Talisay City, and meron hong mga even Consolacion, and may mga ibang ano, yung Camotes Island hindi yung lang reports of baha, but sila yung dinaanan yung trajectory ng bagyo. So we have yet to get a firm assessment kung ano yung epekto ng bagyo doon. Po. At saan na po ngayon ang ating mga kababayan na nailikas po mula sa kanilang mga pamamahay dahil nga po dito sa matinding baha? As of alam mo, at this point, again, we are still in the response and retrieval operations, no? But may mga relief na rin nung umaabot. Basing on doon sa experience namin sa Lindol, hindi ho magiging problema yung relief distribution kasi yung DSWD for one, yung central repacking station nila sa Visayas, andito ho nakabase sa Mandaue City. Kaya sabi ng presidente when he was here during sa earthquake, na ibigay nyo na anong kailangan. So yung sa Lindol, umabot na ho ng 6th wave, no, yung pamimigay. Kaya part of the planning ho for this bagyo is that ganon rin. Wala ring limit dun sa ibibigay dun sa mga na-affected. Plus ho, yung support from the local government units and saka yung private sector. Vice Gov, maayong buntag si Admar po ito. Balikan ko lang po yung viral sa social media na nabanggit nyo nga po isang subdivision, no? Marami po mga sasakyan talaga ang nagsilutangan po. Ito po bang Barangay Bakayan dyan po sa Cebu City? Malapit po ba ito sa ilog or ano po ba yung location po nito? And first time itong nakita, ako taga-dihat ko sa Visayas, pero first time ko nakita mismo sa sentro ng Cebu City ay talagang binaha ng ganito po, Vice. Yes, so yung Barangay Bakayan, no, that is part of Cebu City, no, yung capital talaga ng Island Province. And may ilog siyang malapit, pero first time na nangyari na nagbaha doon mismo sa barangay na yung subdivision na yan, no. So nakakagulat talaga na yung tubig umabot doon sa ganun kataas, no. And yung assessment diyan, tubig ho yan galing sa bundok. Yung Bakayan medyo nasa mataas na elevation na yan, no? Higher than the normal dito sa lowland, but inabot pa rin siya ng tubig, meaning may tubig galing doon sa mas mataas na bahagi pa ng Cebu City na doon nag-catch, no, doon mismo sa subdivision na yon. Opo, kapansin-pansin din po nung humupa yung ilang lugar po dyan. Actually, kahit na yung lubog pa rin sa tubig baha, dagang gapno, marami pong mga basura, marami pong mga debris po ang nakita po natin, pati yung mga sanga, mga punong mga punong kahoy po. Nakikita nyo rin po ba ito na isa sa mga causes kaya nagkabara-bara ito pong mga waterways po natin?
Sir Admar, no, as always, yung basura is always a complementary dun sa problem eh. Yung sinabi ko kanina na yung outfall, yung mga outfall, basta anywhere pag may outfalls, kumbaga saan yung mag-e-end yung tubig from the rivers na tatapon dun sa dagat, talaga yun, umaapaw talaga, no? Just like what happened dun sa yung sa may malapit dun sa bridge, yung road that going to the airport, no? That is talaga yung pag may river, umaapaw talaga. So meaning, yung tubig galing sa bundok, hindi na siya nakaka-flow ng maayos, no, going towards the outfall. Po. Di ko lang alam po, sir, kung na-review po muli yung mga geohazard map, lalo na po dyan sa Cebu po, kung ito po bang mga lugar na ito na first time bang binaha ay nasa listahan na po, no, ng mga mapang nasa peligrosong lugar for mga flash floods or mga pagbaha po? Well, ngayon, I think the geohazards maps will have to be reviewed. Kasi itong mga pagbaha ngayon, there are really new areas na binabaha, no? And wala na ho itong, the way I see it, parang hindi mo na ho matrace doon sa historical pattern niya. Kasi yung pag-ulan, pag umuulan talaga sa bukid, it will really flow down, no? And hindi mo na alam kung saan siya pupunta, no? Especially yung developments, for example, yung mga subdivisions, concrete eh. So, yung mga daan, concrete, yung mga pader, concrete. So, naturally, yung tubig will flow and then kung saan siya magka-catch, saan siya matatrap, kaya nga nagkakaroon ng pagbaha na umaapaw talaga all the way as high as doon sa bubong. Opo. Nagbabasa po ako po sa mga komento sa social media page sa Cebu Province po. Nababasa ko rin po yung paghingi rin ng tulong ng mga Cebuano. Sinasabi nga nila, pati kami nga naa din sa bukid, nangayo po sila tabang kay dagandang naanod ng mga balay. Sa mga bundok po, marami daw pong mga naanod. No? Ito lang kasing nakikita sa social media, ipawang nasa mga malalaking syudad, malalaking mga bayan po, Vice Gov. Yes, pati rin yung ang atong mga kabukirang barangay, ganun rin, no? Kasi may hangin eh, yung malakas yung hangin in the upper parts, no? So may mga bahay na affected din as usual dun sa yung any typhoon which has more than 100 kilometers per hour na lakas, no? So yung but the casualty concentration of the casualty count is really dun sa where may pagbaha. Opo. Minsan na rin pong tumama. Kung maalala nyo po, 2021, Bagyong Odette ata yun. Kung ikukumpara dito po sa Bagyong Tino po, ano po ang nakikita nyong pagkakaiba? Mas malakas po ba itong si Bagyong Tino? Or mas marami din itong dalang tubig compared dun sa Bagyong Odette po? Alam mo, in terms of intensity, mas malakas yung Bagyong Odette. But in terms of casualty, mas marami itong Bagyong Tino. The difference, hello? Opo, go ahead po, sir. The difference sa dalawa is that itong Bagyong Tino may grabe na pagbaha eh. So, yung calamity nito ngayon is not on the typhoon eh. The calamity is the flooding. Opo. At, which is different doon sa mga previous na mga bagyo. Opo. At kung babasahin din natin yung mga comment section, napabalita po na malaki po talagang bulto sa flood control projects ay dyan din po sa Cebu Province po, Vice Gov. Kaya natatanong nila kung nasaan nga ba itong flood control project. Siguro bilang panghuli na lamang po, kasi alam nyo po, 50 araw na lang, magpapasko na po. Ano po ang assurance ng government, katuwang yung national government po, sa pagpapanumbalik at least maging merry po ang Pasko ng mga kaigsuunan natong mga Sugbuanon, Vice Gov? Well, the President is expected to arrive tomorrow.
But as we speak, yung lahat ng government agencies are already mobilizing, no? And yung sa Lindol ho, masasabi ko ho na yung whole of government approach nakakatulong ho sa immediate or fast recovery ho. Yung ano na lang ngayon, situation sa Lindol in the northern part is meron parirong mga aftershocks. Yun na lang ho yung dinideal with, no? But ito hong bagyo, sa tingin ko naman ho, given dun sa experience namin sa mga previous na typhoons and na experience namin sa Lindol, I think mabilis ho yung recovery ho natin dito. Of course ho, medyo nakakapanghinayang talaga, no, na may mga casualties rin na hindi namin in-expect. But in terms of, I think, the people getting back their livelihoods, going back to their day-to-day activities, I think mabilis ho yung recovery ho dito. Meron lang rin ho kaming minomonitor na bagyo pa rin na darating sa weekend, no? We have to be careful na rin talaga. We have to be more intent in tracking ho yung mga bagyo na pumapasok ho sa atin kasi yung bagyo ho, yung Tino, alam na ho namin yan 2 days, 3 days before. Kaya nakapag-declare ho kami ng mga stoppage ng trabaho dahil alam na namin na malakas tong bagyo na to. And yun na nga talaga, it's malakas and it even turned out to be more than what we expected. No? So every bagyo na papasok sa lugar natin, we have to take it seriously. Vice Gov, daghan kaayong salamat sa inyong pong oras at ingat po kayo palagi dyan sa ating mga kababayan dyan sa Cebu. Maraming salamat ho talaga and thank you ho talaga sa lahat niyong support for Cebu. Maraming salamat and magandang umaga ho. Yan po mga kababayan, si Vice Governor Glenn Anthony Soco ng Cebu Province ang ating pong nakasama na pakinggan.